Welcome po sa Usapang Tito Manny. Maigsing follow-up lang po ito sa ginawa kong video kanina kung saan meron na daw po mga DDS vloggers na nagtatago dahil bukas na po yung simula ng investigasyon ng TRICOM sa Kamara. Nabanggit ko na rin po sa inyo yung 40 pangalan na inibitahan dyan po sa investigasyon. And to make it clear, hindi po lahat ay puro DDS vloggers. Alam ko may mga 1 or 2 na mga pangalan na kasali dun sa listahan ay hindi po mga DDS vloggers. And if I am not mistaken, dahil napapanood ko po yung kanyang vlog, ito pong si Attorney Insurrecto. Para sa akin, isa siyang neutral vlogger. Hindi po siya DDS, although may mga times na pinagtatanggol niya si President Bongbong Marcos, kapag may nakita siyang gusto niyang punayin, ay pinupuna niya. So yan po kasing hearing bukas ay para po makuha yung side o yung pananaw ng mga vloggers na to kung ano ang masasabi nila or mako-contribute nila dahil ito nga po ay in aid of legislation at baka kailangan may mga higpitan na mga batas o kailangan gumawa ng bagong batas, lalong-lalo na po pagdating sa fake news. Dahil sinisira na po tayo ng fake news. Aminin nyo man o hindi, meron po talaga mga vloggers at troll. Kung matatandaan nyo yung balita ng isang araw, yung sa buwatan ng China at ng mga Duterte, kung saan may mga trolls na sisiraan nila si President Bongbong Marcos and at the same time, pababanguhin nila ang imahe ni Sara Duterte. O hindi ba mga fake news peddler yung mga ito? And I'm sure, meron pong mga kasama sa listahan ng TRICOM na inimbitahan nila para sa investigasyon ay kasama po dyan sa mga trolls na yan. Aminin man nila yan o hindi, may mga nasa listahan po na kasama po sa mga trolls na naninira kay President Bongbong Marcos and at the same time, inaangat nila si Sara Duterte. So, totoo nga ba na meron ng mga vloggers or mga DDS vloggers na umalis na ng bansa? Ano, nagtago na? Kung hindi man meron po tayong kasabihan na flight is an indication of guilt. Tanong nga ni JIL Review TV, The Who, kumpirmado, 2 sa 40 vloggers na inimbitahan ng House of Representatives ngayong February 4 lumipad sa Peninsula at Singapore. Sino ang susunod? So ito daw ay kumpirmado. Meron ng 2 DDS vloggers ang umalis ng bansa. Bakit kaya? Nagkataon lang kaya o sinadyang lumipad para magtago? Tandaan po natin yung ginawa ni Harry Roque. Yan po ang style nila. Kapag nasusukol na sila, ang gagawin lang nila ay magtago sa ibang bansa. So, ano ibig sabihin nun? Kaya nga kahit na magdadakdak si Harry Roque, makikita niyo yung kanya mga videos lately kung ano-anong paninira ang sinasabi kay President Bongbong Marcos. Pero ayaw umuwi dito para harapin yung kanya mga kaso. Ganyan ang style ng mga DDS. Para makaiwas sa mga asunto, lilipad papuntang ibang bansa. So, yan na nga, sabi ni JIL, meron ng 2 sa mga DDS vloggers ang umalis na ng bansa. Meron pang isa. Dahil alam ko itong si MJ Kiambao Reyes ay kasali din sa listahan. Ito naman po ang palusot ni MJ Kiambao Reyes. For the record, I am currently out of the country on a long-planned trip and have not received any formal invitation from the House of Representatives. I only learned just now that my name was included among the social media personalities invited for the hearing on fake news and disinformation. I am neither a purveyor of fake news nor a pogo or narco-blogger. I am not in anyone's payroll. In fact, I do not even consider myself a blogger. Like millions of Filipinos, I am simply exercising my right to free speech and advocating for the best interest of my country and my people. So ano kaya ang ibig sabihin ni MJ Kiambao na yung ibang mga DDS vloggers nasa payroll? Dahil sinasabi niya siya daw ay wala sa kahit na kaninong payroll. And like millions of Filipinos, sabi ko naman expected to ang kanilang magiging pambala ay exercising my right to free speech. Kaya lang yan namang hearing na yan ay hindi para hulihin kayo Tinatawag lang kayo, inimbitahan kayo para to shed light. Kasi ang mga pangalan ninyo ay nakasama at pinagdududahan na nagpapakalat ng fake news. Kung wala kayong kasalanan at sa tingin ninyo malinis kayo, humarap kayo. Itong na nga yung oras
para pabulaanan ninyo yung ibinibintang sa inyo na kayo ay fake news peddler. Wala pong hinahatulan pa rito. Wala pa. Unless mapatunayan nila na isa kayo sa nagpapakalat ng fake news, iba na pong usapan yon. So talaga bang ang pagpapakalat ng balita or ng fake news or ng maling impormasyon ay kasama sa free speech? At pwede bang idahilan ito ng mga inimbitahan dyan sa TRICOM hearing na hindi sila sisipot at sasabihin nila meron silang freedom of speech? At bakit ito ay kinikitil na naman? Yan naman po ang lagi nila sinasabi. Alam naman po natin, freedom of speech is not absolute. Hindi pwedeng 100% merong freedom. Meron pa rin pong parameter. Meron pa rin pong boundary. Hindi porket meron tayong freedom of speech and expression, pwede nyo na i-express lahat-lahat kahit na kayo ay nakakasira na ng buhay ng may buhay. So, dahilan ba talaga yung freedom of speech na yon para hindi kayo umattend sa TRICOM hearing? Dahil sabi po dito sa balita, tumanggi ang ilang DDS vloggers at bloggers na dumalo sa pagdinig ng House of Representatives TRICOM. Idinahilan na ito ay paglabag sa kanilang kalayaan sa pagpapahayag o freedom of speech. Ngunit ayon kay Jenny Gatdula, isang eksperto sa batas, hindi absoluto ang karapatang ito at may mga limitasyon, lalo na kung may kaugnayan sa pambansang seguridad, paninirang puri at iba pang ipinagbabawal ng batas. Actually, hindi po natin kailangan maging eksperto sa batas para po malaman natin ang limitasyon ng freedom of speech. Ito kayang mga ito na idinadahilan ng freedom of speech ay hindi nila alam ito? Katangahan na po yan kung igigiit nila na nilalapastangan ang kanilang freedom of speech. Ipinaliwanag ni Gatdula na may kapangyarihan ang Kongreso na imbestigahan at parusahan ang sinumang nagpapahayag ng suporta o katapatan sa isang dayuhang bansa. Nako, marami po mga DDS vloggers na ganyan. O hindi ba halatang-halata na kasama sila doon sa sabwatan ng China at saka ng mga Duterte? At kasama sila sa paninira kay President Bongbong Marcos? Pansinin po ninyo ang mga vlogs nila. Sumunod, tumatanggap ng pondo o regalo mula sa mga dayuhang gobyerno na maaaring may intensyong impluwensyahan ang mga usaping panloob ng Pilipinas. Nakikilahok sa mga aktibidad na lumalabag sa konstitusyon at sa mga patakarang pangseguridad ng Estado tulad ng paninindigan sa arbitral ruling sa West Philippine Sea. Dagdag pa nito, binigyan diin ni Gatdula na tungkulin din ng Kongreso na imbestigahan at parusahan ang mga individual o grupo na organisado at bayad upang manakot, mambastos o patahimikin ang ibang tao, gumagamit ng virtual mobbing o sabayang pag-atake sa social media upang takutin o patahimikin ang isang individual, nakakatanggap ng pera para sadyang mang-troll o guluhin ang iba. Ayon pa kay Gatdula, hindi saklaw ng proteksyon ng freedom of speech ang pagtangging humarap sa isang investigasyon ng Kongreso nang walang sapat na legal na dahilan. Dahil dito, maaaring ituring ito bilang paghamak sa Kongreso o contempt of Congress na may kaukulang parusa. Sa gitna ng lumalalang isyu ng disinformasyon at dayuhang impluensya sa digital platforms, itinuturing na mahalagang hakbang ang TRICOM hearing upang magkaroon ng pananagutan ang mga nasa likod ng mga online na paninira at manipulasyon. Ngunit sa kanilang pagtangging humarap, lalo lamang umanong lumalakas ang hinala tungkol sa kanilang mga gawain at posibleng koneksyon. Naloko na. Walang kawala itong mga vloggers na iginadahilan na meron tayong freedom of speech. Sabi ko nga sa inyo bobo na lang ang di makakaalam na ang freedom of speech is not and never will be absolute. Alam dapat natin kung saan ang limitasyon ng ating freedom. So ano kaya ang magiging susunod na hakbang ng Kongreso kapag hindi sumipot itong mga inimbitahan nila? Yan po ang ating babantayan. Kayo po
Ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.